Hello mga ka-farmers, sa video na ito ay magkukuha tayo ng mga sisiw dito sa incubator. So ito mga ka-farmers, kakapisa lang. Itong incubator na ito ay hindi sa atin pero naiwan dito sa bahay dahil pinagawa ito or pinaayos. At ito ititesting natin yung kanyang incubator at luckily ito yung nangyari mga ka-farmers. After 21 days ay nakakapisa naman yung mga incubator niya. So itong incubator ay inayos ko ito noon at pagdating doon sa kanila ay hindi raw o konti lang talaga daw pumipisa. Kaya ito sinubukan ko dito sa akin na walang yung old setup pa rin yung ginamit ko. At ito yung naging resulta na pag-incubate natin dito at madami yung mga sisiw na napisa. Alright, so ito mga ka-farmers ay proven and tested na talaga nakakapisa itong incubator na ito. So ito hindi po sa atin ito kaya ginamit ko na lang para matesting. So ito na yung mga sisiw mga ka-farmers na kukunin na natin dito sa incubator para ilagay sa brooder at para na rin makakain itong mga sisiw na ito. Alright, so yan mga ka-farmers, ang breed natin na nandito is yung mga heritage breed na crosses at saka merong white leghorn at saka yung ating upgraded native na mga sisiw. Duha ra ka bukwala na buak. Ang usa na ay sulod pero wala kagawas kinira pong usa. Aring usa wala ni. Walay sulod, so mo ni siya. Kung nakuha tanan 30 plus, almost 40 plus di pa kani. Mga pure heritage breed ni siya. So separate ni sila kani upgraded native pure heritage breed. So dira mga ka-farmers atong mga piso healthy kayo. So upgraded native kaning mga colored pure heritage breed dayong kaning mga white leghorn ni siya. Alright, so ato na nang ibutas brooder. So ito na yung mga sisiw na kakalabas lang sa incubator mga ka-farmers. Yung upgraded native dito is nasa 36 heads at saka 18 heads naman yung white leghorn at saka yung pure breed natin ng mga bali crosses ng mga heritage breed. So yan sila oh. So nilagyan natin ng tubig na may halong brown sugar yung kanilang inumin. So siguro bukas or sa makalawa i-deliver na natin yung mga upgraded native. So yan yung last batch na pinapapisa natin na mga upgraded at sa December na ulit tayo magbe-breed. Dahil sa December ulit yung ating order ng mga sisiw. So by November 15 yata magbe-breed na tayo ng umpisa. Para pag December meron na tayong mga sisiw. So ito naman yung mga natira sa atin ng mga heritage breed nung mga nakaraang papisa natin dahil upgraded native lang yung ibebenta naman natin. At ito naman mga ka-farmers ay yung mga heritage pa rin na natitira sa mga pinagbentahan natin ng mga upgraded. So ito yung kasamang batch ng mga unang nabenta natin ng mga upgraded native. So ito ay mga crosses ng heritage breed. So yung una at pangalawang batch na natira natin ipinagsama ko na kasi meron naman tayong panibagong batch doon. So pinagsama ko na, konti lang naman yung difference sa kanilang laki.
So yung iba merong maliliit pero ayos na rin yan, hindi naman inaaway. So yan. So pinalitan ko kanina ito ng beddings nila, ng rice hull, at saka yan yung patuka nila. At yan, dinamihan ko na yung patuka para kinabukasan may kakainin pa sila. So ito naman, yan, natutulog na yung iba doon, busog pa yata. So meron naman pagkain, tubig, at saka dito. So yan, nagkukumpulan pa yan dahil kakalabas lang sa incubator. So hahayaan lang natin yan dyan. At yung tubig nila ang magsisilbing immune booster nila. So ayos din yan, hindi na sila magsisikipan sa kanilang, medyo malapad pa naman yung area. So lalagyan ko lang, dadagdagan ko lang yan ng patuka para meron silang matuka hanggang kinabukasan. Yung tubig nila, tamang tama lang yan. At hanggang bukas na rin yan natin papalitan. Alright.